Good day guys, Dr. Alig here, and today kasama natin ngayon ang aking may bahay. Nurse siya. Yan. So, yun nga, nag-record kami ng video na to kasi marami pa rin nagtatanong about hypertension, no? So, despite being informative sa mga videos ng mga nakakaraan, marami pa rin nagtatanong, no? Madami. So, ano ba yung mga naipon mong mga common questions dyan na palagi nating na receive sa mga ito. tao? Ang tanong, Dok, pag wala na bang nararamdaman, pwede na bang itigil yung maintenance? Wala na daw siya nararamdaman, titigil na yung maintenance. Kaya natigil na nila. Ganun. Yun. Again, balikan natin yung sinasabi dun sa video ko, no? Nung una. Maintenance, about maintenance. Kapag sinabing maintenance, from the name itself, you need to maintain, no? May maintain mo yun. Kahit may nararamdaman o walang nararamdaman, kailangan pa rin inumin yung maintenance. Kasi, ayun yung nagpapamaintain or yung tinatawag nating homeostasis sa katawan ng tao. Para ma-achieve yun, sa mga taong may high blood, kailangan nilang i-take yung maintenance medications nila. Tama. Sunod, matagal na yung in-advise at nireseta sa akin na gamot. Paano to? Kunwari, ang yung reseta sa kanya, 2012, 2013, mas matagal na. Okay. Matagal na. Diyan naman papasok yung sinasabi ko lagi na kung mahalaga ang first encounter ninyo sa doktor ninyo, mahalaga din at lalong higit na mahalaga ang follow-up check-up. No? By follow-up check-up, doon nakikita ng mga doctors if ever we need to adjust, we need to tanggalin yung mga ibang gamot or kung ano yung gamot na fit para sa mga pasyente. So kung ilang years na nakalipas na yan, I advise na makita sila ulit ng mga regular doctors nila. At the same time, dapat doktor nila. Yeah. Kasi kung sakaling sa'yo, tas meron pala silang doktor, mas okay na dun sa doktor nila kasi yun yung yun yung nakakaalam nung history nila noon pa eh. Yeah, oo. Ayun talaga yung pinaka magandang gawin. If ever meron silang mga private doctors na talagang nag-alaga sa kanila ever since, dun sila magko-follow up para ma-update yung mga dati nilang gamot. Yeah. And hopefully, by the grace of God, mabawasan or even kung kailangan tanggalin na, sa tulong naman ng Diyos, alam ko merong yan. Oo. Di ba? Tama. Next. Yun na. Paano mo masasabi pag kailangan na ng maintenance? Paano, di ba, nag-check ng BP? 160, 90. 160, 90. Paano mo masasabi kung kailangan ko halimbawa, ng maintenance? Halimbawa, di ba, may dumating na pasyente, tapos ganyan yung BP, nakuha natin ganyan yung vital signs. For the first time na nangyari sa kanya yun, hindi pa tayo maging may maintenance, hindi pa tayo mag-start ng medications, no? Kung first time na nakita sa BP reading na mataas, hindi pa natin agad i-call yun na hypertensive, no? So, ang gagawin natin dyan, i-monitor natin yung pasyente for 1 week, no? Ang ginagawa ko for 1 week, BP monitoring, di ba? BP monitoring na 1 week, nakasulat yun. Magsulat sa cellphone or notebook. Yeah. Basta naka-record. Yeah. Record muna. Yun. So, hindi agad-agad tayo mag-maintenance, not unless sobrang taas ng BP ng pasyente na kailangan na natin kontrolin agad. Tama. Alright. Next. Dok, tuwing kailan ba dapat ang check-up o konsulta? Kailan ba dapat ang check-up o konsulta? Yan. It would be depend on your doctor. Depende sa assessment namin. Minsan kapag ang pasyente hindi naman ganun kagrabe o kalala yung kanyang karamdaman, we seldom see our patient again, no? So depende yun sa magiging kaso ng pasyente. No, kung malubha yung sakit ng pasyente, well, of course, kapag kailangan i-admit, i-admit. Then regular ang pagtingin sa kanya ng mga doctors. And if hindi naman siya ganun kagrabe, kahit mga depende sa magiging payo ng doctors ninyo. So, yun nga. Depende yan sa severity ng kaso ng pasyente. So, kailangan, kung alam mo mataas ang BP mo at hindi ka pa ulit nakapagpa-check up, yung huling check up mo is, last year pa.
dapat dapat, no? Mm. Lalo't alam mo, nagme-maintenance ka na. Oo. Lalo't kung nagme-maintenance na. Yeah. Di ba? Exactly. Dapat talagang may monitoring ng BP sa Monitoring bahay. ng tuloy-tuloy. Ayun ang pinaka-importante. Lalo sa mga nag-maintenance. Yeah. Para pagka dumating sa sa consultation kay doc nyo, mapapakita niya yung record kung umuokay ba yung BP para may alam kung may babawasan, may tataasan ba, may dadagdagan, ganon, di ba? Tapos yung kaninang tanong, paano mo masasabi kapag kailangan ng mag-maintenance? No, kapag yung BP hindi na talaga makontrol, despite exercise, kung nakakapag-exercise man, kasi diet, kahit tayo, hirap tayo pag-exercise, di ba? Diet na lang. No? Pag di nakuha sa exercise or diet lifestyle, kailangan ng maintenance. Tama. Ito. Ano ba ang diet na dapat sa high blood? Ano ba? Bawal bang... Yan, technically sa medicine na pag-aralan namin, yung tinatawag na low salt, low fat, or ina-abbreviate namin yan sa chart as LSLF na diet, no? Kasi yung mababang salt at mababang pag-intake din ng mga cholesterol, makakatulong para makontrol yung BP. At the same time, hindi lang yun, no? Some research nakita namin na maging sa mga naging pasyente namin dati, even sa amin, nakatulong talaga yung intake ng mababang carbohydrates or yung tinatawag natin na low carbohydrate diet, no? May iwasan diyan at the same time, hindi lang yung hypertension. Maraming naiiwasan kapag nag-less ng carbohydrate intake, no? So nandiyan na yung may iwasan mo yung pagkakaroon ng diabetes mellitus, no? At the same time, yung mga inflammatory mediator sa katawan na pagtantuan na nakita namin na lessen ito kapag naglo-low carb ang mga pasyente. Ano bang sa madaling salita para maintindihan? Ano yung mga pwedeng kainin? Lalo't high blood. Okay, high blood. High blood, wag masyado yung maaalat at wag yung masyadong maraming yung mamantigang mga pagkain, no? Yun yung mga babawasan. And at the same time, ang gagawin natin, sabayan nyo rin ng low carb, no? Yung hindi ka nga masyado kumakain ng karne, ng taba, yung masyadong mamamantika. Pero grabe naman kumain ng kanin. Mali din yun. Grabe naman uminom ng 3-in-1 na kape. Mali din yun. Kasi may carbohydrates din yun na nakakapagpangit nung sitwasyon ng katawan or yung kondisyon ng katawan. No? Yun nga, to make the long story short, ang dapat lang kainin ng taong may high blood is yung hindi masyadong maaalat, hindi masyadong mamantika, and iwasan yung mga masyadong matataas sa carbohydrates like breads, pasta, at saka rice, no? Yun. Ano masasabi mo doon sa sinasabi ng iba na wala, bawal sa akin yan, lechon. Pagka yung nasa handaan, naku po, bawal yan. Totoo naman, kung sosobrahan, no? Lahat ng sobra po is bawal. Ay, oo. Mahirap yung lahat ng sobra. Yun, mali yun. So, kung titikim ka lang, okay lang yun. Pero make sure na, yun nga, babawiin mo, hindi ka masyado magra-rice, kakain ka more of gulay or fruits na nakahain sa hapag. Yun. May iba nga, hindi na kumakain ng baboy. Ano masasabi mo dun? Kasi nga, sabi nila, pag kumain daw ng baboy, nakakataas daw ng BP. Kaya iba, hindi na masyado kumakain ng baboy. Takot nang kumain ng baboy. Yeah. Not agree kasi magandang source ng protein ang pork, no? Pork, beef, and chicken. Sarap, sinigang. Sinigang. Lalo na. Next question. Mukhang magugutom na naman tayo. Andali. Ito, tanong. Paano ba daw tumataas ang BP? Yeah. Paano ba tumataas BP? Okay. Ganun. Sa medisina, mayroon tayong pinag-aralan noon, kahit sa nursing, natakal Paano ito. daw tumataas yung BP? Yung tinatawag nating RAAS, no? Renin-Angiotensin-Aldosterone System, no? So, ang mangyayari dyan, si kidneys natin, including myself, nagre-release yan ng renin to regulate yung blood pressure. Ngayon, kapag may mga different causes kasi ang hypertension, pwedeng sa lahi,
pwedeng sa lifestyle, no? Yung binabanggit natin matagal na panahon na. Pero yun nga talaga, ang nag-regulate kasi mainly ng BP natin sa katawan is nanggagaling sa sa RAAS, no? Pagka na-activate ang RAAS, tumataas ang BP ng pasyente. So, yun, most likely pwede yan dahil sa lahi or dahil lahi. sa dahil tandaan, sa lahi. dahil sa lifestyle. Ano ba yung lifestyle? Kasi sabi ng iba, Mm. sabi, hindi na nga ako masyadong nagkakain, hindi na nga ako masyadong kumakain. Pero taas pa rin ang BP ko. O yun, kung inaayos mo na yung lifestyle mo, despite changing yung lifestyle, yung diet, baka maaari nasa paligid, stress na environment, Oo. yung trabaho mo hindi talaga siya okay or na-stress ka. O pwede rin yun. At the same time, kung nasa lahi, yun yung sinasabi ko kanina, no? Nasa Baka lahi. naman meron na kayo talagang lahi ng high blood. Mm. Despite your lifestyle change, high blood pa din. No? So, ayun na, doon papasok yung pag-maintenance. No? Kapag ganun na yung nangyayari sa pasyente, despite changing yung habits, kailangan niya na mag-maintenance kapag ganun. Okay. Yun nga. Ito. Hindi nila alam na mataas na yung BP nila. Ngayon, pagka nalalaman lang nila na mataas yung BP nila, pag nakakapagpa-check sila ng dugo sa kunwari, may nadadaanan sila, nagpa-check sila ng BP, mataas. Incidental. Paano ko? Tapos nakauwi na ulit sila. Hindi, okay na, lumipas na. Tapos nalaman ulit nila sa mga susunod na check na mataas. Lumipas ang panahon. Paano yun? Matagal na sila hindi nakapag-check nakakapag-maintenance. Anong mga pwedeng mangyari kapag hindi sila nag-maintenance? Alam na nila mataas ang BP. Meron dyan iba sinabihan na, hindi pa rin nainom. Oo, yun. Ayun yung pinaka-iniiwasan natin. Niresetahan na, hindi pa rin nainom. Yeah. Ayun yung pinaka... Ano ba mga pwedeng mangyari? Ayun yung pinaka-iniiwasan natin, no? Yung magiging komplikasyon ng high blood. No? Nakakalungkot isipin dahil maraming komplikasyon ng high blood. No? Una na dyan, pwede kang magkaroon ng sakit sa puso. No? Pwedeng lumaki yung puso. Pag lumalaki kasi ang puso, hindi yan papaganda. No? Pag nakitaan na lumalaki ang puso ng pasyente, ibig sabihin nun, pumapangit yung cardiac function niya or yung pag-pump niya ng dugo, hindi nagiging adequate. No? So, napapagod yan. At the same time, lumalaki siya kapag sobrang taas ng blood pressure mo. Pwedeng humantong sa heart failure. No? Pagka ganun na yung sakit ng pasyente, medyo aggressive na kaming mga doctors kasi ayaw namin mahantong sa ganun yung nagko-congest na, no? Yung tinatawag natin congestive heart failure. No, pangit na yun. At the same time, pwede ka rin atakin sa puso bigla dahil sa sobrang taas ng BP. Pwede rin, no? And stroke, pinaka-common lalo na sa area mo. 'Di ba? Stroke. 'Yan. Kasi sobrang taas ng BP, pwedeng pumutok yung ugat sa utak, no? Shout out sa mga hindi Yeah. iinom ng maintenance. And common na common ngayon, no, daming may sakit ngayon sa kidneys. No, kasi kapag mataas ang blood pressure, decrease ang perfusion sa kidney. Hindi masyadong maganda yung blood flow sa kidney. That's why nagsasuffer unang-una yung kidney. At yun na, humahantong sa dialysis. Nakakalungkot yung mga ganun na konting sacrifice lang sa pag-maintenance. Minsan nagki-kidney failure pa dahil hindi nagma-maintenance. Okay? Hindi, may tanong pa na nakaraan narinig ko. May nagtanong, sabi, Dok, ba't ganun? Nag-maintenance ako, kakainom ko lang, ang taas ng BP ko ngayon. Bakit ang taas pa rin ng BP kahit nagme-maintenance? Bakit ang taas pa din? Again and again. Kunyari, may ganung pasyente. Ang unang-una kong tatanungin doon, regular ba siyang nakakapag-take ng maintenance niya? Ayun. Or, regular ba siyang nakikita ng doctor niya na Ayun. nag-prescribe sa kanya? Ngayon, kapag hindi pa rin makasagot yung pasyente ko, alam ko na yung sagot na hindi talaga siya nakaka-take ng maintenance regularly. Hindi rin siya nakikita ng doctor niya regularly. True. That's why
we give emphasis sa pagpapacheck up regularly and pagte-take ng maintenance regularly. Yeah. And to end this video, I would like to share my life verse. No, my favorite verse sa Bible. It will be makikita to sa Philippians 4 verse 13. Sabi doon, I can do all things through Christ which strengtheneth me. No, so totoo 'yun, no. Pinanghawakan ko 'yun ever since na makakilala ko sa Panginoon dahil talagang legit yung pagtulong ng Panginoon sa akin upang lumakas ako. Physically, emotionally, lahat na ng nali. Yan, nandyan na. Katulong at katulong ng Panginoon. Nakasuporta lang palagi para palakasin tayo. Lalo't higit sa lahat, spiritually. That's why, mahal na mahal ko or lagi kong inaalala yung verse na yan. Na magagawa natin lahat ng bagay sa pamamagitan ng Panginoon. Yeah, we are very limited persons. Marami tayong mga flaws. Pero ang Panginoon, palalakasin ka para mapagtagumpayan mo yung pang-araw-araw na buhay. Yes. God bless.